Hello, good afternoon everyone. This is Papa Angelo once again, the Life Mentor. Pansamantala lang po tayong wala sa Leader News Philippines dahil sa technical problem. Itutuloy po natin ang ating programa sa pamamagitan po ng ating Facebook Live at YouTube channel. So sana po na susundan po ninyo ang ating mga presentation sa Facebook at sa YouTube Live natin. Papa Angelo, the Life Mentor. Today is December 28, 2020, and live here in Makati City, Philippines. At ang aking topic for today is the very controversial incident na nangyari po kamakailan lamang. I think bago magpasko, yan po ang Paniki, Tarlac double murder incident na kinasasangkutan ng isang pulis, isang tauhan ng ating gobyerno. I want you to understand yung pangyayari po. Ang aking pong advocacy ay ipaliwanag po sa abot ng aking makakaya ang mga pangyayari sa ating buhay, sa ating bansa, ang lahat po ng mga insidente na maaaring gumugulo sa ating isipan. Dahil po sa insidenteng yan, nagkaroon po ng iba't ibang interpretation, nagkaroon po ng iba't ibang pagpapaliwanag kung sino po ang may kasalanan, siya po ba, o yung kabilang panig ang may kasalanan. Ang ating aalamin po ay ang kasagutan sa mga tanong na yan upang tayo ay malinawan. Kaugnay din po ng insidenteng yan, may isang police captain na nag-comment sa pangyayaring yan na nasibak sa tungkulin dahil sa kanyang komento na hindi naibigay ang respeto sa opisyal ng pamahalaan, yung pulis na tauhan ng gobyerno, hindi na ibigay ang nararapat na respeto. Kaya naganap ang nakakalungkot na krimen. Now, ang ating titulo ng programang ito ngayon ay Respeto. Kailan at kanino ba siya dapat ibigay? So, pag-aralan po natin para magkaroon po tayo ng sagot sa ating problemang ito na normal o regular na nating kinakaharap between civilians, between tayong mga mamamayang Pilipino at mga taong nasa gobyerno. Okay po. So, ang istorya po niyan ay nagsimula sa pamamaril ng isang pulis sa mag-ina sa Paniki, Tarlac. At nakakalungkot po yan dahil hindi po natin inaasahan ang pangyayaring yan. At dahil po dyan, muling nabuhay ang usaping death penalty. No? Si Senator Manny Pacquiao ay umugong ang balita na nagpropose muli siyang buhayin ang death penalty law upang mabawasan o hindi na maulit ang mga pangyayaring ganito. Ito po ba ay isa sa mga solusyon? Yun po ang ating pag-usapan din. At nanawagan din si Senator Manny Pacquiao na tulungan ang ating mga pulis na ibalik ang kanilang reputasyon. So, paano natin po gagawin yun? Madali pong sabihin na tulungan, okay, tutulungan po namin ng mga pulis, yes, pero paano natin gagawin? Yun po ang tanong. People are now confused. Lahat po ng ating mamamayang Pilipino ay confused na. At baka pati ang ating kapulisan ay confused na rin. Paano ba? Sino ba ang dapat namin respetuhin? Ang mamamayan ba? O mamamayan yung dapat respeto sa amin? So, bigyan natin ng malinaw na kasagutan po yung bagay na yan. Kaya sa pangyayari na mga nakaraang
insidente na kinasasangkutan ng mga pulis, tayo po ay nagkaroon, o ang mamamayang Pilipino ay nagkaroon ng maraming paliwanag o maraming haka-haka o opinyon na naging imposible na para sa mga tao na irespeto ang police force. Kapag kausap mo naman ang mga pulis, parang naging imposible na rin na irespeto ang mamamayang Pilipino. So, nagkakabaligtaran na po ang sitwasyon. And the police now has made it impossible also to respect the rights of the people. Why? Because the entire police force is even having double standards. No? Nagkakaroon na po ng double standards ang ating kapulisan. Kagaya po ng hepe ng ating PNP ngayon, si Police General Dibold Sinas, na naging kontrobersyal ang kanyang Manyanita Party. Then later on, nag-a-announce siya na bawal ang party. Okay? So, at may mga nakaraang insidente rin na involved ang ating kapulisan na uupo sa mga sensitive na posisyon, tapos meron pala mga dating problema sa kanilang mga karera o sa kanilang career, sa kanilang personal background, may mga problema, mga involved sa anomalya, pero na-appoint pa rin. So yun ang ating problema sa ngayon, na kahit si Senator Ping Lacson ay confused na rin. Sabi niya may double standards sa gobyerno. Ayon sa balitang lumabas noong December 23 sa GMA News Online, sabi dito sa report, ayon kay Senator Ping Lacson, tila may double standards sa kampanya ng gobyerno laban sa korupsyon. Minsan daw kasi kapag malapit ang isang opisyal sa administrasyon, hindi ito natatanggal kahit pa kitang-kita naman sa mga ebidensya ang problema. Kung magpapatuloy raw ito, mahihirapan na magtagumpay ang pamahalaan na masugpo ang korupsyon sa bansa. At yan po ay makikita nyo sa GMA News Online, December 23, 2020. So, the Filipino nation is now confused. Ang buong mamamayang Pilipino sa bansa ay confused. Ano ba ang confused? Alamin natin. Ano ba ang meaning ng confused? CollinsDictionary.com describes confused as: to confuse someone means to make it difficult for them to know exactly what is happening or what to do. Ulitin ko po. To confuse someone means to make it difficult for them to know exactly what is happening or what to do. Pangalawang meaning na binigay ng CollinsDictionary.com: to confuse a situation means to make it complicated or difficult to understand. Again, to confuse a situation means to make it complicated or difficult to understand. So, siguro nalinawan kayo no, sa definition ng confusion. I hope nalinaw sa inyo. So, pag tinagalog po natin yan, ibig sabihin, to confuse daw ang isang tao ay para gawing mahirap para sa kanila kung ano talaga ang nangyari, o kung ano ang nangyayari talaga, at kung ano ang dapat nilang gawin, no? Confusing din ang tawag kapag daw ang situation ay komplikado or mahirap unawain, mahirap intindihin. So, this confusion is now resulting to more law violators, more lawlessness, more criminal acts, more domestic problems, more undisciplined individuals. No, itong ating confusion na to ay nagre-resulta sa mas maraming law violators, sa mas maraming lawlessness, sa mas maraming criminal acts, mas maraming domestic problems, at mas maraming undisciplined individuals. So, and all other immoral acts by our citizenry, giving more serious effects
to the lives of every Filipino. So yan po ang resulta ng pagiging confused ng bansa, ng pagiging confused ng bawat tao. Hindi na alam kung ano pong gagawin. Susunod ba sa batas o hindi? Okay? Yan na pong ating sitwasyon ngayon. So, the entire police force are saying to the people, no, ang buong kapulisan natin, ay sinasabi sa mga tao, tumino naman kayo lahat. Maging disiplinado naman kayo. So, yan po ang kanilang panawagan. Pero, ang sagot naman ng mga mamaya Pilipino sa mga pulis, gawin nyo namang sarili nyo mga karespe-respeto. Make yourselves respectable. So, yun naman ang sinasabi ng mga taong bayan. So, paano na yan? naging conditional na, no? So, talaga makukonfuse tayo kung ganito ang nangyayari sa ating buhay. So, saan tayo lahat pupunta kung wala tayong tamang direksyon? Saan patutungo ang ating buhay kung sa bawat mangyayari sa loob ng gobyerno ay papatulan natin, kakalabanin natin, kokontrahin natin, o hindi natin susuportahan o paniniwalaan? Saan na patutungo ang ating buhay? Ano ang gagawin natin kapag dahan-dahan o unti-unti nang sinisira ang buhay natin ng mga desisyon o choices na galing din sa ating lahat? Paano nang galing ito sa ating lahat, Papa Angelo? Itong mga decision choices na to. Ang mga nakaupo sa gobyerno natin ngayon ay galing sa ating mga boto. Ito ay resulta ng ating exercise of our right to choose our own leader. And part of that rights, bahagi ng karapatan na yan na iboto natin ang taong gusto natin maupo sa gobyerno, is giving these leaders the power to choose their people to help them govern all the affairs of the government. Bahagi ng karapatan na binigay natin sa kanila, sa pagboto natin sa kanila, ay ang pagpili naman nila ng mga taong makakatulong sa kanila na magampanan ang mandato na binigay natin sa kanila bilang taong bayan. Na tayo ay nasa democratic na bansa, di ba? So binigyan natin sila ng kapangyarihang pumili rin ng mga taong tutulong sa kanila na gampanan ang kanilang mandato sa ating bayan. Now, na napakarami nang nangyari simula nang maupo ang Pangulong Duterte, tipong nahahati na ang ating bayan. Nahahati na tayong lahat between masasama at mabubuting tao. Parang mas lumalamang na ang masasama ngayon, mga masasamang gawi, masasamang ginagawa ng mga Pilipino kaysa sa kabutihan. Pati sa gobyerno natin, mas lumalamang na yata ang masasamang nakaupo ngayon sa gobyerno, kaya delikado na po ang ating lagay. Nakapasok na po sa gobyerno ang mga taong may mga ideology na anti-Christ o ungodly, na ang buong akala natin sila ay nabayagpag na bago pa maupo ang Pangulong Duterte. Yun pala ay mas naging aktibo ang kanilang paggalaw dahil dumami na silang nakaupo na binoto natin. Pinaupo natin bilang mga mababatas, mga head ng ahensya ng ating gobyerno, at sa marami pang posisyon sa gobyerno. Naintindihan ko na maaaring hindi alam ng marami ang katotohanan ng kanilang ideologies, na sila ay nagpapanggap na mabubuting tao sa harap natin, pero sa likod natin ay gumagawa sila ng mga bagay na sumisira sa ating mga pamilya. Kaya kung hindi po natin susuriin ang kanilang mga pagkatao, maging ang mga bagay na pinopromote nila, mga pinaglalaban nila, ang resulta ng kapabayaan na yan ay magbabounce back lamang sa ating mga mukha, sa ating mga pamilya. Mayaman o mahirap ngayon, sama-samang nag-aaway, nagsasagutan, nagsisiraan sa social media. Parang yung mga dating mabubuti noon ay napapasama na dahil sa mga nangyayari sa ating bayan. Parang yung mga dating hindi nagmumura ay napapamura na ngayon dahil sa mga nakikita niyang nangyayari sa ating bansa. At yung mga dating masasama na ay lalo pa naging masama ngayon. Kaya hindi na po balanse ang ating sitwasyon. Mga kaibigan, ang pagkakahating ito ay resulta ng confusion o pagkakalito-lito ng lahat ng mga Pilipino. Ang mga tao
ay nagpapahayag na ng kanilang mga damdamin sa bawat malalaking balita sa ating bayan. At kung babasahin o pakikinggan mo lahat ng kanilang sinasabi, iisa lang ang makukuha mong sagot. Galit, pagsang-ayon, pagsasabi ng dapat o hindi dapat, at marami pang iba. No? Yan yung mga tao na nagpapahayag ng iba't ibang damdamin nila o kani-kanilang damdamin sa bawat malalaking balita na nangyayari sa ating bayan. Ang tawag pa rin po sa lahat ng ito ay pagkalito o confusion. At kung papatuloy pa ang pag-uugali natin ganito, na tayo ay lahat confused, hindi alam ang gagawin, wala tayong direction, asahan natin ang mas malalaki pang problemang darating sa ating bansa dahil sa kawalan ng tamang guide sa buhay nating mga Pilipino. Ang insidente ng pamamaril sa Mag-ina, sa Paniqui, Tarlac ay isolated daw at hindi ito sumasalamin sa buong imahe ng ating pambansang kapulisan. Maaaring tama sila. Pero paano natin ipaliliwanag ang mga hindi mabilang na nagdaang insidente ng karahasan na ang involved ay mga pulis? Paano natin ipaliliwanag sa taong bayan na ang lahat ng nagdaang karahasan na sangkot ang pulis ay isolated cases? My opinion on the shooting incident, kung ganito sana nangyari, ang mamamayan, ang civilian na kaharap ay pulis na may power, may authority, dapat una nating matandaan yung utos, kauna-unahang utos. Sino ang nag-utos? Yung gumawa sa atin ng mga tao, ang Diyos. Anong una niyang utos? Ang submit. So, siguro kung nag-submit sa opisyal na nandoon sa harap nila, baka hindi uminit ang ulo. Baka kumalma ang sitwasyon. At kung sakali na wala naman dalang baril, yung autoridad natin na nakatayo doon, kung wala siyang dalang baril, kung alam naman niyang harmless yung kanyang mga kakausapin, yung kanyang mga pupuntahan, hindi na sana nagdala ng baril. At pangalawa, kung nakapag-isip muna sana bago pinairal ang galit, kung inis, ay pwede kong isipin, kung ako'y nasa kanyang posisyon, teka muna, hindi dito ang aking jurisdiction. Sino ang may jurisdiction dito? Yun ang kailangan kong tawagin. So, dahil ang usapin ay parehong residente ng isang barangay, pupuntahan ko ang barangay at sila ang sasaway sa mga ito. Yan sana ang pinakamagandang aksyon na nagawa kung napag-isipan lang. Itutuloy ko po ang insidente yan. Ito lang po ay ang aking best opinion na ang tanging basihan ay ang katotohanan o truth. No? Ang basihan ko ay ang pag-aaral ko sa insidente na yan. So, ang katotohanan o truth ay nagbibigay ng peace of mind sa atin. Tama po ba? Ang totoo o truth ay nagbibigay ng magandang epekto sa ating kaisipan at nakakagawa tayo ng mga tamang desisyon sa buhay. Tama po ba? Ang totoo o truth ay nagbibigay ng kalayaan sa atin mula sa pagkakalito-lito at hindi pagkakaunawaan sa isa't isa. Now, mayroong naisulat sa isang website, globaltruthproject.com, ang kahalagahan ng truth sa buhay nating mga Pilipino. The importance of truth to the Filipino people, or the importance of truth to us people. Okay, so this can apply to all race, any citizenship, kahit saan. So, according to the globaltruthproject.com, truth matters, no? Both to us as individuals and to society as a whole.
As individuals, being truthful means that we can grow and mature, learning from our mistakes. For society, truthfulness makes social bonds, and lying and hypocrisy break them. Kapag totoo ka, it makes social bonds. Nagtitiwala sa iyong tao. Yung pagsisinungaling at hypocrisy breaks them. Nawawala. Without the truth, there can be no real morality, justice, equality, unity, success, freedom, love, security, peace, spirituality, or even survival. Kapag wala rin katotohanan, wala daw real morality, walang totoong moralidad, walang totoong hustisya, walang totoong equality, walang totoong unity, walang success, freedom, love, security, peace, spirituality, or even survival kapag nawala ang katotohanan. Only the truth can stop the wars and make the world the paradise it can be. Common denominator. The truth is the only thing that can unite all human beings. It is what we call, or it is what we all have in common, and that will never change. There is only one sky for all of us. Everyone eats, breathes, born, and dies, etc. The ultimate truth is universal truth. It is the same for everyone, everywhere. It always has been and always will be. We can now know the truth about life and death. The difference between knowing and not knowing is checking. Okay? So this is about truth. The difference now between knowing and not knowing is checking. Nothing could be simpler if you care enough about the truth to check what it is. You will know the truth of life. The sad truth is, most people do not care, and mankind and our world are being destroyed as a result. If you care, now is the time to prove it. If everyone looked at the big picture of life, we would see the same thing. This simple thing would unite human beings, and we would live in paradise. So, this is a continuation of gaano kahalaga ang truth sa buhay natin, ang katotohanan. Kung lahat daw ay titingin sa mas malaking larawan ng buhay, nakikita rin natin ang the same thing, kaparehong bagay. Ito ang mag-unite, bibigay ng pagkakaisa sa ating mga human beings, at tayo ay maaaring tumira sa isang paraiso o sa paraiso, parang lugar na wala kang problema, peaceful, maayos. Hindi ka mag-aalala kapag naglalakad ka sa kalye. Hindi ka nag-aalalang masagasaan ka. Hindi ka nag-aalalang ma-hold up ka o mabaril ka o mapatay ka. So, ayon pa sa kanila, right and wrong, without the ultimate truth, no one really knows what to do or why to do it. That is becoming very dangerous. Ulitin ko po. Right and wrong. Without the ultimate truth, doon sa right and wrong, kung wala yung ultimate na katotohanan, no one really knows what to do or why to do it. And that is becoming very dangerous. Kapag hindi na natin alam kung ano ba yung katotohanan. Hindi natin alam kung ano pipiliin natin, right ba or wrong. Okay? About 10 countries are known to have nuclear weapons, and it is estimated that at least 32 countries are trying to get them. There are also biological and chemical weapons, and people do not know right from wrong yet. Weapon technology is evolving faster than we are. Technology is making it easier and easier for fewer and fewer people to do greater and greater damage. Kaya meron daw 10 bansa na merong nuclear weapons, kilala sa pagkakaroon ng nuclear weapons. At estimated daw na 32 mga bansa ang nagsisikap na
makuha itong mga nuclear weapons na ito, yung mga biological and chemical weapons nila. At hindi na alam ng tao kung tama ba yung ginagawa nila o makabubuti sa ating mankind, sa ating earth. Ang technology daw is making it easier and easier for fewer and fewer people to do greater and greater damage. So yung technology ang dahan-dahang nagiging madali sa marami o sa konting mga tao na gumawa ng greater and greater damage na pwede ikasira ng ating buong sangkatauhan. Now, sa pangyayari pagkakabaril ng pulis sa mag-ina sa Paniki Tarlac, may isang OIC ng kapulisan na ang nag-post ng komento niya sa social media na kumalat, si Police Captain Ariel Buraga o Bato Catanduanes Chief of Police na itinanggal later on. Basahin ko po eksakto ang kanyang post in verbatim. My father is a policeman, ha? All caps. I don't care. PI. Gusto mo tapusin na kita ngayon? Bang, 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 bang. Lesson learned? Kahit puti na ang buhok o ubanin na tayo, matuto tayong rumespeto sa ating mga kapulisan. Mahirap kalaban ang pagtitimpi at pagpapasensya. RIP Nanay and Totoy. So ito pong post niya na to ay kumalat sa iba't ibang news outlet. At in-screenshot nila ang post na yan na dinilit na rin ng nag-post na si Police Captain Ariel Buraga. That police is right. Tama po siya. Para sa akin. Sa salitang respeto nagsimula ang problema sa insidenteng yun. Alamin po natin, saan ba nanggaling ang salitang respeto na yan? Kailan po ba nagsimula yan? Sino po ba ang unang gumamit ng salitang respeto? Pag-aralan natin. Respect. Saan unang lumabas ang salitang respect? Pag ginugel nyo, ang respect ay nagbibigay ng meaning na honor. Kahit yung iba't ibang dictionary, makikita nyo, nagbibigay siya ng different meaning na honor, submit, etc. Kahit tingnan nyo yung dictionary ninyo. Sino ang unang resource o unang pinanggalingan ng salitang respect na yan? Ito po ay mula sa utos ng Diyos. At paano ito sinabi sa atin? Una sa 10 Commandments kay Moses. Tandaan natin, bago ang sangkatauhan, bago ang lahat ng ginawa na nakikita nyo ngayon, na nakikita natin ngayon, nariyan po ang Biblia. Nariyan po ang banal na kasulatan. Bago pa nabuo ang anumang bagay, bago pa nabuhay ang mga taong nababasa nyo sa mga libro, ay nauna na ang banal na kasulatan. At wala pa akong taong nakita na naging successful para sabihin sa buong mundo na ang Biblia na yan ay fake at huwag niyong paniwalaan. Naku, wala pa pong naging successful dyan. Kaya kung meron man, wala na pong panghahawakan itong ating mga religions at lahat sila ay babagsak kung mapatunayan ang Biblia ay fake. So kung nandyan pa rin yan, matibay, at ang mga religions ngayon ay matibay din nakatayo, totoo po ang Biblia. At kailangan nating basahin. So yun po yung katotohanan, yun po yung pwede natin pagkunan ng katotohanan ngayon. Pinag-usapan natin gaano kahalaga ang truth, ang katotohanan. Yan po ang pwede nating pagkunan ng katotohanan dahil siya po ang kauna-unahang libro na nabuo bago pa ang anumang libro na mababasa mo sa mga bookstore. Okay po, malinaw po tayo dyan. Now, alin sa mga utos ng Diyos na ito sa 10 Commandments ang hindi na applicable sa panahon natin ngayon? Bigyan niyo ako ng isa. Alin po sa mga utos ng Diyos na binigay sa 10 Commandments ang hindi na applicable sa panahon natin ngayon? Kahit isa lang, bigyan niyo ako isa. Tandaan niyo po na ang Biblia ay naglalaman ng mga salita ng Diyos. Ang pag sinabing salita ng Diyos, yan po ay
kautusan ng hari. At pag sinabing kautusan ng hari, yan po ay batas. Yan po ay law. At kapag may law, meron pong principle behind those laws. Laws are also called principles. At bakit nagkaroon ng law? Bakit kailangan ng law sa buhay ng tao? Dahil hindi tayo kayang kontrolin ng sino man. Dahil sa sarili nating freedom to choose. Dahil sa sarili nating free agency. Dahil sa ating power to dominate earth. Yun na binigay ng Diyos sa atin. Simula pa nung Genesis. Yun yung power to dominate Earth's resources. Yun po ang ating kapangyarihan na binigay sa atin ng Diyos. At hindi rin niya kayang kontrolin yan. Okay po? Kaya, kung re-reviewin natin yung 10 Commandments na yan, alin ba dyan ang hindi na applicable sa buhay natin ngayon? Kahit dalawa. Kung dalawa yung hindi na applicable, na alam nyo. Okay? O 3, o 4, o 5 na hindi na applicable today. O baka para sa inyo hindi na applicable lahat sa panahon natin ngayon. So, kung nabasa natin doon na do not steal, hindi na ba siya applicable ngayon? Pag nabasa natin doon na do not kill, hindi na ba siya applicable ngayon? Okay. Alam nyo, mga kaibigan, gusto kong maintindihan nyo ngayon lahat, mga kababayan ko, na ang utos ng hari na to respect, to honor, to submit ay binigay sa 3 grupo lamang. Sa 3 grupo lamang. Kapag pinag-aralan nyo ang Biblia, ang buong Biblia from cover to cover, ang utos ng Diyos na pagbigay ng respeto at to honor, to submit, ay binigay lamang niya, inutos niya yan sa ating mga tao, ano man lahi mo, ano man lang pinanggalingan mo, ano man bansa ka, inutos niya yan sa atin na ibigay sa 3 grupo lamang. Ano po yung 3 grupo na yan? Una, sa magulang, sa father and mother. Pangalawa, sa husband. Pangatlo, sa gobyerno ng tao. Yan po ang 3 grupo kung saan inutos ng Diyos na ibigay, nararapat ibigay ang honor, respect, submission. Pag-aralan niyo po yung 3 words na yan, kung anong mga meaning ng mga salitang yan. At matutuklasan ninyo na yan po ang ginamit na salita ng Diyos upang ibilin, iutos sa ating mga tao na dapat sundin. At tandaan natin, kapag king ang nag-uutos, kaya nang nababasa natin, kung tayo ay palabasan ng Biblia, hari ang Diyos, nung nagkataon tao siya sa lupa, tinawag siyang King of all kings, King of kings. Tandaan natin, ang uri ng gobyerno meron ang Diyos. Ito ay kingdom concept. Kailangan maintindihan natin yan. Kung gusto mong maunawaan ang Biblia, you have to approach it by understanding the concept of God's government in the Bible. So, kung kaharian, may hari. Ang kaharian ay tinawag sa Ingles na kingdom. King with a dominion. That's the meaning of it. King na may dominion. You can never be a king without a dominion. Okay? Wala kang dominion, wala kang lugar na sinasakop, hindi ka hari. Okay? Anong sinasakop ng Diyos? All. Langit at lupa. Pero sa lupa, dahil maraming matitigas ang ulo na may sariling desisyon at hindi niya kontrolado lahat. So, dumating ang time na nawala ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. At binalik yan
ng Panginoong Hesus. Pero nahihirapan pa rin ng mga tao na intindihin, unawain. So, kaninong grupo lamang binigay? O kaninong tao lang? O if I say tao, it also refers to one or two people, or one person, or gobyerno. So, tatlong grupo, inutos ang honor or respect or submission. Kanino po? Sa father and mother, sa husband, at sa gobyerno, sa authorities. Saan po makikita yung sa father and mother? Exodus chapter 20 verse 12. Saan naman po makikita ang sa husband? Ephesians chapter 6 verse 2 to 3, or rather, yes, makikita mo rin yan sa 1 Corinthians. Yung Ephesians 6, 2 to 3, ito ay pagkukumpirma ng kautusan na yan na nanggaling sa Old Testament. So, inulit yan ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 6, verse 2 to 3. Now, sa mga nakaupo sa gobyerno, saan natin mababasa yan? Sa Romans chapter 13, verse 1 to 5. Okay? Ano ang sabi? Ang Romans chapter 13 verse 1 to 5, ito po ang inyong mababasa sa Tagalog. Magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan, sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos, at siya ang naglagay sa mga namumuno sa kanilang pwesto. Kaya ang mga lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos, at dahil dito parurusahan niya sila. Ang mga namumuno ay hindi dapat katakutan ng mga gumagawa ng mabuti. Ang dapat matakot sa kanila ay ang mga gumagawa ng masama. Kaya kung nais mo na wala kang ikatakot sa mga namumuno, gawin mo ang mabuti at pupurihin ka pa nila. Sapagkat ang mga namumuno sa bayan ay mga lingkod ng Diyos para sa ating ikabubuti. Pero kung gagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil may kapangyarihan silang parusahan ka. Silang mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. O sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya magpasakop kayo sa pamahalaan, hindi lang para maiwasan ang parusa, kundi dahil ito ang nararapat gawin. Ito pong Romans chapter 13 verse 1 to 5 ay tumutukoy sa submit ng mga tao, pagpasakop, no? Submit, pasakop ng mga tao sa gobyerno. Pinaliwanag na dito. Pero dahil ginawa nating conditional, no? Kahit na araw-araw o maya't maya, minuminuto, linggo-linggo itong sinasabi sa simbahan, hindi naman lahat gustong sumunod, no? Kaya ano ang nangyayari? Tayo ay napipinsala. Okay? At pag-usapan natin ang gobyerno ng tao na inutos sa ating magpasakop. Ang ating gobyerno sa ngayon ay may 3 branches. Para maintindihan po ng ating mga common tao, ang 3 branches po na yan ay tinatawag nating legislative, na siyang lawmaking body. Ito po ang gumagawa ng ating mga batas, na kinabibilangan ito ng mga congressman at senador. At nandun sila sa tinatawag nating kongreso. Okay? Now, ang executive branch, sila po yung nagpapatupad sa mga batas na ginawa ng legislative. Okay? Ang tawag po natin sa executive branch ay mga law enforcers. Sila po ito. At yan pong executive na yan ay nagsisimula po sa Pangulong Duterte pababa. Okay? At ang pangatlong branch ng ating gobyerno ay tinatawag nating judiciary. Sila po ang taga-interpret o law interpreter. Check and balance ang kanilang purpose. Kung na-i-implement ba ng tama ng mga
ng executive branch o law enforcers, yung mga batas na ginawa ng legislative, at sila din po ang nagpapaliwanag kung ang batas na ginawa ng legislative ay naaayon sa ating konstitusyon o nakapattern sa ating konstitusyon. So, tingnan ninyo, meron ding pattern na sinusunod sila para masabi nilang tama o mali. Okay? Tayo mga tao, meron tayong dapat pattern para masabi nating tama o mali. Pero ayaw nating sundan yung pattern na yan. Okay? Unfortunately. Kaya, yung executive branch natin ay kinabibilangan ng Pangulong Duterte, Vice President Leni Robredo, at mga department secretaries, at marami pang mga attached agencies yan, kagaya ng mga DOH, DOE, DENR, DOST, etc. Marami yan. So, tinignan niyo ang website ng Pilipinas, no? Hindi ko lang kabisado kung ano yung pangalan ng website ng Pilipinas, pero meron yan, makikita nyo. Ang PNP, kung saan nandoon ang ating mga kapulisan, ay under ng executive branch. At sino ang nangangalaga sa kanila? Anong departamento? Yan po ay under ng DILG o Department of Interior and Local Government. At all these police officers are under the command of the Commander-in-Chief, who is the President of the Philippines. So, sa haba ng pag-aaral ko na ginawa ko sa salita ng Diyos, 3 bagay lang niya inutos: ang honor o respeto sa nanay at tatay, sa mga husbands, at sa gobyerno. Now, sigurado tatanungin niyo ako, Papa Angelo, paano kung abusado ang gobyerno? Abusado ang kaharap na law enforcer? Abusado ang kausap na taga-gobyerno? Magpapasakop ba ako? So, ito na, ilalagay mo na ng kondisyon. Okay. Ito po ang sagot ko. Pag-isipan po natin kung pang-aabuso ba talaga ang nararanasan mo sa mga oras na iyo. Naabuso ka ba talaga? Kung ang taong gobyerno na kaharap mo ay abusado sa oras mismo na yon, halimbawa sa traffic, hinuhuli ka, pero alam mong wala kang violation, abusado po ba ang aktual na nangyayari? O abuse ba ang aktual na nangyayari? Wala kang violation? I-analyze po natin mabuti ang sitwasyon. So, para ma-analyze po natin yan, isa-isahin natin ang bawat step. So, huminga po muna tayo ng malalim para hindi ma-involve ang emotions. Ilabas muna natin sa katawan yan. Okay? Then, saka po tayo makapag-usap pag mahinahon na tayo. Officer, good morning po. With a smile, ha? Pwede ko bang malaman? Pwede ko po bang malaman kung ano ang violation ko? Nabigay mo agad ang kailangan niyang respeto, di ba? Pwede ko po bang malaman kung ano po ang violation ko? Di ba? Ngumiti ka na, nagtanong ka. Nabigay mo na yung unang respeto. Sumagot siya. Gandang umaga din po, sir, na driver. Bawal po kasi yung ginawa ninyo. Ayon sa section blank at article blank ng Republic Act blank. So, binigay din niya ang respetong kailangan mo. Tama ba? Sinuklian ka niya ng respeto. Okay? They are trained for that. Tandaan natin, ibigay natin ang benefit of the doubt na sila ay na-train to give respect to civilians. Give them that benefit of the doubt kapag law enforcers ang kausap mo. Hindi yan basta na lang itatapon sa kalye at magpapatupad ng batas without the training, without prior orientation. Okay po? Kailangan maintindihan natin yan. Pero kapag ang sinagot niya ay pasigaw at iba ang tono, diba, nakita mo, nagulat ka. Pasigaw iba ang tono Kagaya nito, sir, bawal na bawal yung ginawa mo, sir. Ano, sir? Dadalhin pa ba natin sa opisina tong problema na to? Mahabala ka lang, sir. Saka ang mahal ng babayaran mong penalty. Ayusin mo na dapat ito dito pa lang. So kung ganyan ang narinig mong sagot sa'yo,
aba, doon mo na pwedeng masabi na parang abusado ito parang iba ito parang hindi naaayon doon sa tamang guide. Okay? Kaya kapag ganyan ang salita, magduda ka na dapat. Baka peking law officer yung kaharap mo. Baka scammer. Dahil kapag nabiktima ka ng mga peking law enforcers at nagreklamo ka sa gobyerno, pwede kang pagtawanan. Bakit mo ako pagtatawanan, Papa Angelo? Kasi makikita nila yung problema nagsimula sa iyo. Paano nangyari yun? Eh hindi ka nagduda nung sinabihan kang ayusin mo na lang to dito, sir, para wag mo nang paabutin sa opisina to at maaabala ka lang. So, saan nagsimula ang problema? Sa'yo. Kasi hindi ka nagduda. Okay? Ibig sabihin, pinayagan mo siyang mang-abuso sa iyo at pinayagan mo rin ang korupsyon nung binigyan mo siya ng pera o lagay. Kaya ka pagtatawanan pag nagreklamo ka. Now, paano naman kung despite ginalang ka na, tapos ikaw naman yung hindi nagbigay ng respeto sa kanya bilang law enforcer? Paano yun? Paano po yun? Ginalang ka na, tapos ikaw yung hindi nagbigay ng respeto sa law enforcer? Tinakbuhan mo o sinagot-sagot at nilabanan mo ang enforcer? Ito ba ay ugaling makatao? Hindi. Yan ba ay ugaling makadiyos? Hindi. Hindi na makatao, hindi pa makadiyos. So, dahil nilabag mo ang sinabi ng Diyos na magpasakop sa gobyerno. At ito yung paglabag sa Diyos na naka-built-in ang punishment. Built-in punishment means nakakabit ang parusa dito kahit hindi ka idemanda o hatulan sa korte. Ibig sabihin, right then and there, sa hindi mo pagpapasakop sa law enforcer, sa pagsuway mo sa law enforcer, mag-aaway kayong dalawa. Yun ang built-in punishment. Okay? At pwedeng mauwi sa sakitan. Serious o less serious na sakitan. Makakauwi ka ba ng may peace of mind pag ganyan? Hindi. Kasi magpupuyos ka sa galit dahil pinaglaban mo ang alam mong tama. Pero para lang sa iyo yun, tama. Okay? Pinaglaban mo ang alam mong tama, pero para sa iyo lang naman yun eh. Ikaw lang nakakalam na tama yung pinaglaban mo eh. At paano nagsimula yon? Dahil sa hindi mo pagpapasakop sa law enforcer. At ano ang next episode ng away ninyo? Magkikita uli kayo. This time sa korte na. O sa administrative body kung saan ka nagreklamo o siya man yung nagreklamo sa iyo. Okay? Pero hindi pa rin nawawala yung katotohanan na sinuway mo ang kautusan ng Diyos na magpasakop. Kaya kahit hindi pa natatapos ang court hearing ninyo, nagsasuffer ka na sa gasto sa korte, sa bayad, sa abogado mo, sa oras na sasayang sa iyo na dapat pamilya mo ang nag-i-enjoy, sa oras mo, pati business o trabaho mo ay siguradong apektado. Stress lahat ang ibibigay sa iyo ng hindi pagpapasakop sa gobyerno. At ang stress na yan ang ibibigay sa iyo ng sleepless nights. At ang sleepless nights na yan ay magbibigay sa iyo ng sakit. Anong sabi ng Diyos kapag sinunod mo ang kautusan niyang magpasakop sa gobyerno? Anong sabi niya? Pag sinunod natin, ito daw ay para sa ating ikabubuti. Dahil sila daw ay may kapangyarihan na parusahan ang gumagawa ng masama. Totoo naman eh. May kapangyarihan talaga sila eh. Sino magpaparusa? Diba? Pag pilosopo ang tao, wala sana ng Diyos. Wala naman eh. Sino paparusa sa akin? No? Maraming ganun pilosopo eh. Kaya, gobyerno ang magpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Bakit, Papa Angelo? Masama ba yung ginawa ko na ipaglaban yung alam kong tama? Masama ba yun? Bago ko sagutin yan, tingnan muna natin kung ano ang definition ng masama.
kung anong tunay na kahulugan ng masama. Kapag pinaglaban mo ba ang alam nating tama, ay masama ba ang tawag doon? Linawin po natin yan. Masama means, check po natin, ayon sa hippo.com, ay ito daw ay salitang adjective o pang-uri sa Tagalog. Masama means hindi mabuti, salungat, laban, mali, hindi tama, nakakapinsala, nakakasama, o mapaminsala. Yan po ang meaning ng masama. So, kabilang po ba sa mga kahulugang ito ang ginawa mong paglaban sa law enforcer, gaya ng kinukwento ko kanina? Yes, kabilang po ito sa salitang masama. Dahil sa paglaban na ginawa mo sa law enforcer, kahit na alam mong tama yung pinaglalaban mo, ito po ay masama. Hindi po masama na ipaglaban ang alam nating tama. Pero masama po ang paglaban sa law enforcer. Para malinaw lang po, ha? Ang alam nating tama na pinaglalaban natin ay dinadala po yan sa tamang opisina, sa korte, at doon po siya pinaglalaban. Okay po? Yung alam nating tama na gusto nating ipaglaban ay hindi yan sa oras mismo nakaharap mo ang law enforcer. Ipaglalaban mo po yung alam mong tama na yan na pinaglalaban mo sa tamang lugar. Ano po yan? Punta ka sa korte. Doon mo yan ipaglaban. Doon mo yan patunayan. Dahil sa mga oras na yon na pinaglalaban mo kamo ang tama, wala ka pang ebidensya. Okay? Pagka makikipagtalo, wala ka pang ebidensya. O pag nasa korte na yan, yung gusto mo ipaglaban ng tama, doon mo ibigay ang ebidensya mo. At sigurado may re-ready mo yun. Ha? Ang korte ang makikinig sa'yo. Pag sinabi kong korte, pwedeng mga administrative body rin. Under the executive department, meron silang mga quasi-judicial agency na dumidinig sa mga reklamo na yan. So, ang kautusan po ng korte na yan, pag lumabas na yung hatol, halimbawa, napatunayan mo na tama talaga yung pinaglalaban mo, napresenta ka ng mga ebidensya, at nanalo ka, ang kautusan o desisyon ng korte na yan ang magiging batayan ng executive department. Kasama na ang kapulisan para itama ang kanilang polisiya o mga existing rules. Yung po ang kanilang pagbabasehan. Kasi dumaan sa proseso na pag-usapan na i-present mo ang iyong mga ebidensya. So, masama po ba ang ginawa ng mag-ina sa pulis? Kaya sila binaril? Ilalagay ko po sa tamang kahulugan ng masama ayon sa description natin kanina, ayon sa definition natin kanina. Masama po ang naging resulta ng kanilang paglaban sa isang law enforcer dahil ito po ay nakakapinsala. Ulitin ko po. Masama po ba ang ginawa ng mag-ina sa pulis kaya sila binaril? Ilalagay ko po sa tamang kahulugan ng masama ayon sa hippo.com kanina na kinuha natin description. Ito po ang sagot. Masama po ang naging resulta ng kanilang paglaban sa isang law enforcer dahil ito po ay nakakapinsala. At hindi po ito nangangahulugan na sinisisi ko po ang mag-ina sa nangyari sa kanila. Pinaliliwanag ko lang po sa inyo ang tamang kahulugan ng pangyayaring yan ayon sa tamang guide na sinaliksik ko po at pinaliliwanag ko po sa inyo sa kabuuan ng programang ito. Now, sa panig ng pulis na bumaril at sa iba pang mga kapulisan natin, na kapag nasa similar situation po kayo, kung alam nyo namang harmless ang inyong kakaharapin na tao o hindi combatants o hindi labanan sa gera ang pupuntahan mo, huwag na po kayong magdala ng baril. Ito po sana maging options ninyo sa mga non-combatant situations. Number 1, bago igalaw ang katawan, gamitin muna ang kaisipan po na mabilis. Teka lang, nasaan ba ako? Jurisdiction ko ba ito para ipatupad ang authority ko? Ay, hindi pala. May mga authorities na nakakasakop dito sa lugar ko. Sila ang dapat magsaway sa ingay na ginagawa nila.
pagtatrabahuhin ko sila. Number 2, pwede nyo rin maging option ito. So, tatawagan mo ng pansin ng barangay. Ikaw ang complainant. Nagrereklamo ka as a private citizen and not as a police or law officer or law enforcer. Naiistorbo ang iyong pribadong pamamahinga. Tandaan mo na hindi ito pang-iistorbo sa iyo habang ginagampanan mo ang iyong tungkulin, right? Hindi, di ba? Pero kung ikaw ay on duty at nakakahadlang sila sa pagganap mo sa iyong sinumpaang tungkulin, ibang usapan po yan. So, nirereklamo mo na sila, hayaan mong gawin nila ang trabaho ng mga taong may authority doon sa lugar kung saan ka nagrereklamo. Mandatory nila yan. Let them do their jobs. Gaya rin ang pagtupad mo sa tungkulin mo sa lugar naman kung saan ka naka-assign. Kung naging options lang sana nila ang mga sinabi ko po sa taas, kanina, sana walang napinsala. Sana walang buhay na nasayang. Sana walang nakakulong. Sana sama-sama nilang sineselebrate ang Pasko ngayon kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang sarap sanang tingnan ang kanilang sitwasyon ngayon kung lahat sila ay buo kasama ang kanilang mga pamilya. Mga kaibigan, tandaan po natin na mga bagay na hindi pa nangyayari ay nasa ating pang mga kamay. Kontrolado pa natin ang mga bagay na hindi pa nagaganap sa ating buhay. At ang pagkontrol na yan ay isang bagay na niregalo sa atin ng Diyos upang gamitin sa mabubuting dahilan at paraan upang makamit natin ang tahimik, masagana at masayang buhay dito sa lupa. At nagbigay sa atin ng tamang guide upang makagawa tayo ng mabubuting choices o desisyon sa buhay. Alamin lang po natin ang mga tamang guide na ito dahil kapag may tamang guide tayo, tamang desisyon ang magagawa natin. At bawat tamang desisyon ay may tamang resulta. At ang mga tamang resulta na yan ang nagbibigay sa atin ng tamang klase ng buhay na inaasam natin lagi sa bawat bahagi ng ating pagkatao. Dahil yan po ay tinanim sa katawan natin ng ating lumikha sa simula't simula pa. Kaya, kung gusto niyo pong maintindihan ang presentation na ito, mas maintindihan, paki-review niyo lang po ang video at sigurado maintindihan po natin lahat ang katotohanan sa pangyayaring yan. At ang katotohanan na yan ang bibigay sa atin ng kapanatagan sa buhay. Once again, ito po si Papa Angelo, the Life Mentor, sa ngalan ng sambayanang Pilipino na minamahal ko. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at maligayang Pasko at maligong bagong taon po sa inyong lahat. Maraming salamat. Bye-bye!